you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. It don't matter how rich with money you are, or if you drive around in a big fancy car. If you're the lord of the manor or the belle of the ball, if you haven't your health, sure you've nothing at all. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. All your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Sige. Okay, magandang hapon sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ganun din sa ating mga taga-subaybay at mga televiewers sa programang Health, Wealth, and Home dito sa www.ustream/channel/ITV Kakampi Online. Medyo nalit po tayo ang inyo pong lingkod ay nalit, medyo mayroon pang inasikaso, kaya medyo pasensyahan nyo na ako medyo nalit itong ano natin. Bumati muna tayo dito sa ating mga kaibigan na alam ko sumusubaybay sila dito sa ating programa. Binabati ko ang lahat ng staff sa Aberdeen Court. Ganon din si Eva Mudya, si Christopher Olbis, si R.G. Abanag at si Guy and Jewel Castillo, si Irene at saka si June, si Tony and Rose Cabrera. Binabati ko nga pala itong ating maganda na at batikan na artista na walang iba kung hindi si Miss Susan Roses. Binabati ko po siya ng advance happy birthday. Sa July 28 pa po yung kanyang birthday. Kaya medyo ang tawag sa kanya, kung hindi si Susan Roses, si Tita Susan. Yun ang tawag po sa kanya. Kaya medyo muna natin ito ng magandang tugtog na pagbati ng happy birthday para sa darating na kaarawan niya. Kakandidata yung niya sa either president or vice president, si Grace po. Narito ang awitin na handog sa iyo, Tita Susan, sa darating na kaarawan mo.
Just a day, just another year. Good in our eyes, you are the best. Gonna love you above the rest. Oh, oh. There were times I will smile on you. May happiness always come your way. We're here to love you. We're here to celebrate your day. Oh yeah. We wish the best, oh what the best can be. All the best. We wish for you that all your dreams come true. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. The years may come and the years may go, but that won't change what we already know. You're such a great friend, and in my heart your love will grow. Count on us when you're feeling down. In times of trouble, we will hold your hand. You're such a great friend, and we will love you till the end. We wish the best of what the best can be. All the best. We wish for you that all your dreams come true. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. It's time to wish. It's time to give. It's time. Okay. Pagbati pa rin dito sa ating mga kaibigan kasi gawa nga nung nagkaroon ng event sa SA Mega Trade doon sa sa cruising. Nandito yung mga exhibitors ng babatiin natin itong mga exhibitors doon sa Philippine Entrepreneurship Expo. Kaya nandito yung nila, yung mga kaibigan natin na alam ko iniintay nila yung pagbati sa kanila. Binabati ko itong si Jam C. De Vera. Ganon din si Arlene Joyce Clit. Mga ito sila. Nasa secretariat naman po yan sila. At ito na mga exhibitor, si Miss Marilo. Yan ang natin. Ganon din si Mr. Leo. Si Mr. Gilbert Lamadura. Gilbert Lamadura. Mga exhibitors naman po ito doon sa business entrepreneurship. Ito naman ang isang organization sa MAD. Binabati ko si Mr. Quintin P. San Diego. Siya po ang presidente ng ng organization ng MAD. Binabati ko rin si Bishop Harry Samaniego. Ganon din itong kaibigan natin dito sa health
Incorporated na si Mr. Leo Chan. Sa health naman siya. Si Bishop, mayroon naman ito silang fellowship. Hindi ko pa alam kung anong pangalan ng fellowship nila. Kaya medyo sasabihin lang muna natin na fellowship. Binabati ko rin si George at saka si Mark. Ganon din si Ramsey Basilan. Ayan, mga pagbati po sa kanila. Binabati ko rin sino ba ito? Si Paterno Quintanar Jr. Siya po ang dito sa ano pa itong pangalan ng kuha nila ito yan ang kuha, hindi ko masyadong mabasa yung pangalan ng kuha nila. At si naman Abulgan Makatuman. Si Abdul Gani Makatuman. Siya po ay isang Muslim chairman of the board. Chairman of the board naman siya. Ganun pa rin, pagbati pa rin po dito ito naman ay isang waiter sa Annabelle's Restaurant yan sa Murato. Si Mr. Raymond, siya po ay isang medyo kakilala natin to dahil siya po ay kababayan ko. Ito pa rin mapagbati pa rin taga Santras naman ito si Mandarin Magundayaw. Siya po ay taga Santras. Ganun din pagbati pa rin dito sa atin mga kaibigan. Binabati ko rin si Richard, hindi mabasa yung apelyido niya. Kaya Richard na lang. Yun na lang ang niya. Alam na niya yun. Si Richard. Kaya medyo sila doon, busy sila doon sa kanilang event sa SM Mega Mall mula nung Friday hanggang kahapon. Kaya medyo nakilala natin sila. Tsaka binabati ko rin lahat yung mga agents ng RCBC. Nandun din sila. Mayroon din silang exhibit sa doon sa Business Entrepreneurship Expo yan sa Mega Mall. Medyo nagkakatuwaan nga sila, ang kakasayahan gawa nga nung karamihan sa mga agents nila ay yung puro medyo may kabaklaan, kaya nakakatuwa yung grupo nila doon sa kanilang boss. Nakakatuwa sila. Ito pagbati pa rin din natin dito sa mga kaibigan natin si Leah at si Bernie. Ganon din kay Sir Rio. Pa ito yung hindi ko masyadong maalala yung apelyido niya. Kay Sir Rio na lang. Siya ay kaibigan natin. Si Jeff at saka si Luz. Sila yung mga kaibigan natin. Kaya medyo alam ko nanonood sila ngayon. Ganon din kay Alvin. Kaibigan natin yan sila. Binabati ko rin itong si Miss Susan Ismaya. Presidente siya ng isang publishing company. Ganon din sa nung ng event dyan sa Mega Mall ng Business Entrepreneurship, siya ang namahala doon sa media. Kaya medyo
ano natin, ano naman niya, kasi nakilala natin siya. Medyo ano ata siya ng pagpa-ads dito sa TV, kasi yung sa kanila, sa dyaryo sila. Kaya nung naalaman niya na baka paano siya magpapa-ads. Ganun pa man, medyo na ano tayo din sa ating programa tungkol dito sa ating kalusugan. Kasi ang kalusugan nga naman, iyan ang kayamanan natin. Dahil kung hindi tayo malusog, talagang sadyang napaka ng natin ng katawan. Medyo parati tayong irritable, parati tayong nakasimangot, gawa nga nung may nararamdaman kami, karamdaman. Whereas kung ang katawan mo ay malusog, masaya ang pakiramdam, paliwalas ang pakiramdam. Kaya kung baga sa medyo mag-iingat tayo sa ating sa ating katawan na hindi tayo magkaroon ng karamdaman. Kasi yung iba, pag ng tulad ng pagkain, sige lang ng sige. Hindi iniintindi kung sila ay magkakasakit. Kung yung pagkain na ay makakasama. Kung sige ka lang ng sige sa pagkain, hindi mo pinipili kung alin ang pagkain na maganda para sa ating katawan, medyo yun, ang pagsisisi ay parating nasa huli. Pagsisisihan mo, bakit kumain ka ng ganun, na hindi mo alam, wala kang kamalay-malay na ganun pala yung uumpisahan ng ng karamdaman. Pero kung ikaw ay medyo nag-iingat, hindi basta-basta kumakain. Lalo na ngayon medyo yung napapabalita na ang mga estudyante sa iba't ibang panig ng bansa natin, kumakain lang sila ng makapuno, yung candy durian. Bakit? Para bang nangagkandalason. Yung iba naman kumain lang ng yung ukoy. Ganun din. Pero nakakaano na nga yung natin nakakapagtaka naman bakit dati-rati naman kumakain naman tayo ng ganun, bakit sa panahon ngayon ay nagkakaroon ng pagkalason. Mabuti nga hindi namatay yung pero mayroon din namatay, mayroon din namang hindi namatay. Kaya lang mahirap naman kung basta-basta ka na lang susunggab ng pagkain. Sa bagay nga naman, hindi natin masisisi yung mga bata. Gawa nga siyempre, mga bata, mga estudyante, mga palakain talaga yan. Kaya akala naman nila na yung pagkain na binibinta sa kanila ay makakabuti sa kanila. Hindi, yung pala mangyayari na mapapasama pala ang katawan nila. Kaya medyo mag-ingat-ingat na lang. Kaya yung mga nanay may medyo ninyo yung pagsabihan ninyo o pangaralan ninyo yung mga anak ninyo na hindi basta-basta bibili. Bumili kung doon sa talagang tindahan ng mga pagkain. Kasi nakakasiguro tayo na malinis yun. Hindi tayo mapapasama. Kasi kung nagkataon na ganun marami ang kumain, marami ang mamamatay. Pero mabuti naman sa awa ng Diyos at medyo na naman sila, nakasalba naman yung iba. Ngayong araw pa lang o kahapon na inilabas sa ospital yung mga bata. Yung iba naman, yung bago-bago lang nakakain, yun ngayon ang nasa ospital. So, kaya mag-iingat tayo sa pagkain na medyo kuhaan sa ating katawan.
Kaya lalong-lalo na yung mga candy-candy na yan. Kaya lang, siyempre, ang ukoy na sinasabi, talagang masarap yan. Pero, bakit nagkaganon na, ika nga na ano naman yun nalason din. Pasintabi dyan sa mga nagme-merienda. Yung iba siguro ko ngayon pa lang nagtatanghalian. Na yung biro mo naman yung magsusuka ka at magtatay. Mabuti kung tayo na yung inilalabas naman ay tubig. Basta ganun nalalason, tubig ang inilalabas. Ganun din sa pagsusuka. Puro tubig. Mabuti kung yung kinain mong naisusuka, hindi naman Tubig, pariyo. Ang isinusuka, tubig. Ang inilalabas, tubig din. Di pag naubusan ka ng tubig, di pa paano yun? Kaya, ang gagawin na lang doon, inom ka na lang ng inom para hindi ka matuyuan. Kasi importante rin ang tubig sa ating katawan. Kung medyo na ano tayo, para bang yung nanunuyo ang lalamunan, uminom ka ng tubig dahil yun lang ang makakapagpaano sa'yo. Yung tubig na basta inom ng tubig para hindi ka magkaroon ng panunuyo. Kasi once na natuyuan ka, dahil sa pagsusukat, pagtatay mo, talagang didiretso ka na kay San Pedro. So kaya, ang anuhin natin, yung bang, huwag kalilimutan, uminom ng uminom. Kahit ilang pa dyan, basta uminom ng uminom lang. Para medyo magkaroon uli ng lakas ang ating katawan. So yan, mga bata, kaya mula ngayon, yung mga nagkandalaso ng dahil sa pagkain, huwag kayong basta-basta bibili. Kahit ba naman nakapasok sa loob ng eskwelahan, huwag ganun, pabayaan mo siya na hindi makabenta. Ang pagtiisan mo na lang, pagkatapos ng klase mo, doon ka ng pagbili ng pagkain sa mga kainan, doon sa mga restaurant, kaya nakakasiguro. Pero ganun pa man hindi din tayo nakakasiguro sa na napakalinis sila, lalo na yung mga itiri-itiri dyan, mga restaurant na Huwag ka lang bibili ng pagkain dyan sa yung mga nilalako. Iyon ang sinasabi. Sabi ng mga doctors, yung taga-DOH, na huwag basta-basta bibili ng pagkain ng mga nilalako. Kasi, yun nga naman, baka mamaya maulit na naman yung nangyari sa inyo na malasong kayo. Kaya, itanim nyo sa isipan nyo na wag kayong ng ganong sistema na pag may nag-alok sa inyo, bibili kayo kasi mura. Mura nga, pero pag na-hospital ka naman, paano naman? Lalong lalaki ang gastos. At siyempre, mga magulang, ang kawawa mga magulang para maano lang yung bata, medyo mabuhay lang. Kaya kahit sa papanong paraan, kung walang pera, nangungutang para maano lang dahil emergency na pangangailangan. Tama nga naman, kasi ang magulang, kahit na kahit na ano ang problema, gagawa ng paraan para mabigyang lunas yung problema na yan. Pero mo buhay yun. Kung mapano yung isang anak, siyempre hindi kayang tanggapin ng isang magulang. Ako naiintindihan ko, naunawaan ko yun dahil isa rin akong magulang. Kaya, pagka sa susunod na pagkakataon, bilinan nyo na yung mga anak ninyo na huwag basta-basta bibili ng pagkain. Kung kakain na rin lang kayo, doon sa McDonald's, Jollibee, bagamat na pabalita rin ang McDonald's ay sabi doon nalason daw yung mag-asawa na namatay. Pero yun naman pala ay hindi. Magtataka ka naman kasi ako, nagtaka rin ako. Sa tinagal-tagal na kumakain ako sa McDo Bakit ngayon lang nangyari yung ganun?
Kaya nga, ang ibang mga customers, nag-react sila. Sabi, kaya yung pagkakataon na yun, nung araw na yun, sabi nung isang customer, kaya kung sa McDo nangyari yung na pagkalason, di pati kami nalason. Dahil kumain ako ng almusal doon, sabi niya. Ito, buhay ako, sabi niya. So, nga naman, kaya marami ang nagulat. Kung bakit sabi McDo ang sa tagal na panahon na magkakapaglason yung pagkain sa McDo. Hindi naman, matagal na panahon. At saka, ingat na ingat sila doon sa mga pagkain na inaano nila sa mga customers. So, ganun din sa 7-Eleven. Ang sabi, kami ba naman ay mag-aano ng pagkain na ikasasama ng mga customers? Hindi, sabi niya. Iyon pala, minumata ng lason yung mag-asawa. Kaya, medyo mabuti, natuklasan na ganun. Kasi, kung nagkataon, mapapasama ngayon ang McDo. Sa halip na maano sila sa kanilang customer. Para hindi magkaroon ng ganong problema. Ang problema, ang naging problema ng mag-asawa, ininom nila ng lason. Hindi doon sa mga binili nila ng pagkain. Siguro ko, pagkabili ng pagkain, parang take home ata yan. Doon nila kinain sa sa kotse. Ganon din yung binili nila doon sa 7-Eleven. Sa kotse rin nila kinain. Pagkatapos nila kumain, saka sila ng ganong pag-inom ng lason. Siguro ko, mayroong malaking problema ang mag-asawa, kaya hindi na siguro nakayanan yung problema na yun. Kaya, kumbaga sa wala silang ibang pagpipilian, no choice. Iyon ang nila na para mawalaan at makalimutan na kung anong mga problemang mayroon yan. Ang naisip na lang nila, magpakamatay. Ang nakakaawa din, paano yung mga anak nila? Iyon ang nakakaawa. Yung mga anak nila may iwan nila. Paano kung mga dalaga at binata? Paano kung maliliit pa yung mga anak? Yun ang di bali sana kung ang mga anak nila may mga kanya-kanyang pamilya na. Okay lang yun, iwanan man nila. May mga sari-sariling buhay na sila. Kaya sabihin natin kung ba't nagawa ng mag-asawang yun, sa tindi ng problema na nararamdaman nila. Kaya, iyon, hindi rin natin sila masisisi dahil hindi makayanan ng isipan nila. Parati siguro sila nag-iisip na yung ganong sistema na problema nila. Kaya, walang choice kung hindi ang magpakamatay na lang. So, medyo ang nakakapagtaka doon kasi biglaan na kamatayan. Malusog naman sila, wala naman silang mga karamdaman. Kaya, tapos malalaman mo, ganun, namatay, bigla namatay. Kaya siyempre, magugulat ka. Ganun din ang mga magulang nila, sila mag-asawa. Kung mga buhay pa, magugulat din sila. Mas nauna pa sa kanila yung mga anak-anak nila. Kaya hindi natin maano yung kwan. So, kumbaga sa kwan medyo hindi man kagustuhan natin, na lang tayo na magkikare tayo sa ating katawan, sa ating kalusugan. Kaya may papayo ko sa inyo, wag kayo basta-basta kakain ng hindi sa bagay, ang mga pagkain na yun na nakalason ay sa mga estudyante or para sa mga bata. Paano kung merong isang nagkakaedad na medyo nakakain, hindi makakayanan kasi medyo may edad na, lalong-lalo na yung senior citizen. Hindi makakayanan ng katawan dahil mahina na, isa na siyang senior citizen. So, diretso na yun.
hindi pa oras ng kanyang kamatayan, namatay siya nang wala sa lugar. So, iyon ang ano natin. Kaya, medyo ingatan natin yung yung pagkain ng mga ganung bagay. Kasi naman, kahit naman hindi nalason or nasa maayos ang pagkain na hindi nakakalason. At iyon naman, kung hindi naman nailalabas yan sa loob ng 1 araw o 2 araw, medyo masama rin ang pakiramdam mo. Dahil, kumbaga sa nagiging basura sa katawan natin yan. Ngayon, yung basura sa katawan na yan, kung hindi naman mailabas, ay nagkakaroon din tayo ng problema. Kaya medyo gumawi naman tayo dito sa tinatawag na basura. Yung mga toxic sa ating katawan na naano ng kuwan natin. Na kinakailangan kung medyo nakakaramdam ka na hindi na hindi na ilalabas yung toxic na yun, yung basura sa katawan. Huwag ka na mag-atubili, magpunta ka sa doktor para mabigyan lunas or mabigyan ka ng maresitahan ka ng iinumin mo para mailabas yan. Kasi anong sarap ng pakiramdam kung medyo nalilinisan ang katawan natin. Pag malinis katawan natin, magaan ang pakiramdam natin. Pero kung maraming sa katawan natin, maraming basura, nagkakaroon din niya ng epekto sa ating katawan. Naapektuhan yung natin, yung paningin natin kasi nagkakaroon ng blurred, nagiging blurred ang natin. Yung isip natin, para bang naguguluhan ka na hindi mo maintindihan. Medyo nakakaano nga yung kuha natin, yung kung bakit tayo nagkakaganyan. Naapektuhan ang mata, ang isip, ganun din yung pag-digest ng natin, yung kinain. Dahil hindi na makausod, hindi na makadalo yung natin, yung kinain. Gawa nga nung barado na yung natin, yung daluyan ng pangapagkain. Kaya, mahirap talaga kung hindi mailabas yan. Kasi, once na mailabas naman yan, maganda ang daloy ng kinain, ng pagkain na kinakain natin. Kung ngayon, kung medyo hirap ka sa ganun, basta magpunta ka kaagad sa doktor para mailabas yan dahil yan ang excuse me. Iyan ang doon nag-uumpisa nagkakaroon tayo ng colon cancer. Kapag hindi na ilalabas yan, mahirap talaga yung ganong sistema. So, apektado yung daluyan ng ating pagkain. Tapos, tumataba ka ng tumataba na hindi mo naiintindihan kung anong klase yung pagtaba mo. Kain ka lang ng kain, hindi mo alam kung ano yung pagtaba mo puro basura na ang katawan mo Wala ka ng mabigat ang katawan mo, hindi ka gawa nga nung hindi nailalabas yung basura na yan. So, ang pagtaba mo, kumbaga sa tumataba ka nga, para bang buhagag ang katawan mo sa taba. Tsaka, marami kang nararamdaman, sumasakit ang ulo mo, nagkakaroon ka ng headache, nagiging ang katawan mo. Tapos yung nagkakaroon ka ng insomnia. Nagkakaroon ka ng insomnia kasi hindi ka na mapagkatulog. Gawa nga nung ang katawan mo, kung minsan nahirapan ka huminga, hirap ka sa paghiga,
Kaya hindi ka makatulog. Marami ka nang iniisip. Gawa nga nung hindi ka na mapakali dahil doon sa ano mo, dahil doon sa basura sa katawan. Ganon din yung pandinig natin. Apektado rin pala yung pandinig natin. Naapektuhan yung pandinig natin gawa nga nung hindi maganda ang pagkuhan sa, kasi kasama na ngayon yung isip natin, yung pandinig, nagiging ano yung pandinig natin, para bang medyo nagiging bingi ka na, hindi naman. At saka para bang pag may nagsasalita, naririnig mo pero hindi klarado sa pandinig mo. Yun ang epekto ng ano sa katawan. So, kaya medyo nahihirapan ka na. Sa ilong naman, gano'n, para bang iniisip mo parati kang may sipon na wala ka namang sipon. Sa pakiwari mo, may sipon ka na hindi lang nakakalabas ang sipon mo. Ang ano mo naman na, yung sinasasabi mo, barado ilong mo, may sipon, hindi makalabas yung sipon. So, ang hindi mo nalalaman na apektado rin pala yan doon sa pagkakaroon ng basura sa katawan mo. Marami palang naapektuhan dyan sa ano natin, sa basta hindi makalabas ang toxic sa ating katawan. Marami ka rin nararamdaman na masakit sa katawan mo. Kung ano-ano lang nararamdaman mo na magsakit, na hindi mo maintindihan kung anong klaseng masakit. So, yung ano mo, yung ano natin, yung bibig, at saka dito yung ano natin, dito sa daluyan ng ating laway, yung throat, at saka yung mouth. Ano yung ano natin, nahirapan tayo kumain, nahirapan tayo lumunog. Yun pala yung ano niyan, yung mga apektado sa pagkakaroon ng toxic sa ating katawan. Bukod dyan sa mouth and throat, yung ating skin, nagkakaroon pala ng ano, yung bang, para bang nung nagbabatik-batik yung skin natin eh. Kumbaga sa ano, nagmamapa-mapa. Kasi kumbaga parang nalalaso na tayo doon sa basura sa ating katawan dahil hindi makalabas eh. Kaya, ang effect niyan, ang balat natin nagiging dry, nagiging parang may mapa-mapa. Ganun pala yan. So, kinakailangan talaga maglinis tayo sa ating katawan. Kasi pag malinis ang katawan natin, ang skin natin, maganda. Maganda yung ano ng skin natin, yung panlabas na kaanyuan natin, maganda. Tsaka magaano ang pakiramdam, gawa nga nung walang basura sa ating katawan. Medyo ano tayo sa kuwan natin. Kaya bago natin ipagpatuloy mag-ano muna tayo ng isang commercial. Ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon,
May Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. It don't matter how rich with money you are, or if you drive around in a big fancy car. If you're the lord of the manor or the belle of the ball, if you haven't your health, sure you've nothing at all. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Okay, yung kanina ang napag-usapan natin ay tungkol sa skin.
Ang ngayon naman, ang mga joints at saka muscles, yun ang ano natin, yung bang magsakit sa atin. Nananakit pala itong mga joints natin at saka yung muscles. Kapag ganun ang mangyayari at hindi may lalabas yung ano natin, yung basura sa katawan. Kaya, sunod naman yung lungs. Yung pagkakaalam natin na ang lungs ay nagkakaroon ka ng karamdaman sa lungs dahil sa isa kang lasenggo o isa kang manginginom. Hindi naman pala, hindi ganun. Ang ano natin, yung lungs natin kapag yung nagkakaroon tayo ng karamdaman sa ano yung ito yung hindi na ilalabas yung toxic sa katawan natin. Nagkakaroon tayo ng colon cancer. Apektado pa yung ano natin, yung lungs. At saka bukod sa lungs, apektado rin yung ano natin, yung emotion. Yung iniisip na, yung ano natin, yung pag-iisip lagi, siyempre, nagkakaroon ka ng emotion, napapasama, nagiging masama. Whereas kung wala kang ganong karamdaman na nararamdaman sa katawan, ay maliwalas ang pag-iisip mo, maliwalas lahat yung pakiramdam, at saka malinis ang katawan. So, bukod dyan, nagkakaroon ng, yung energy, kumbaga sa ano, nagiging ano ka, yung bang, nawawalan ka ng energy. Para bang matamlay laging katawan mo na akala mo ang karamdaman mo ay talagang acute na. Yung bukod sa energy, yung ang pakiramdam mo para kang over fatigue. Para bang over fatigue masyado yung ano mo. Iyon ang nararamdaman mo. Kaya, ang masasabi ko, mag-ingat lang tayo sa ating kalusugan. Dahil, iyon talaga ang kayamanan ang kayamanan natin na wala sa iba. At hindi mananakaw ng iba. Iyon ang ano natin. So, kung malusog ka, maano ang katawan mo dahil sa malusog ka, maliwalas ang pakiramdam mo. At iyon ang kayamanan mo. So, gumawi naman tayo dito sa atin, dito sa atin mga balita. Ayon sa balita na nakarating sa akin, yung ano doon nang dahil sa pag-uulan, sa sobrang ulan ng ulan doon sa gawing Ilocos. Sa Ilocos Norte, mayroong isang lalaki na namatay dahil nalunod siya, tinangay ng baha. Nakakaawa naman yun. Tingnan mo nga naman ang disgrasya. Tingnan mo ang kamatayan ng tao. Hindi mo alam na sa ganong araw ay mamamatay ka. Ganon din yung sa Ilocos Sur naman, na namatay naman yung isang lalaki dahil sa inatake siya sa puso. Nung natake siya sa puso, dahil doon sa pagkatakot niya natatakot siya dahil sa baha-baha, dahil sa mga landslide, dahil nakakarinig siya ng ganun. So, parang nagkaroon ng malaking takot yung lalaki, namatay siya, naatake siya sa puso. Kaya, iyan ang masasabi ko na ingat lang tayo, huwag basta-basta matatakot. Kawawa naman. Yung talagang nalunod, yun ang talagang sobrang kawawa na hindi niya hindi alam ng pamilya na ganun. Malalaman na lang ng pamilya kasi na ganun ang nangyari sa kanya dahil hindi na siya umuwi. So,
Ito naman yung isang balita na namatay na si Andal Ampatuan Sr. So, iyan naman ang masasabi natin dahil doon sa siya ang utak, siya ang pasimuno doon sa pagpatay sa mga Ampatuan Massacre, yung mga walang kamalay-malay na nagkamatay. Nakasama doon yung mga media, yung iba pang mga sibilyan ng mga tao doon na pasama pa doon sa yung lang papay lang ng candidacy niya napasama pa mamatay. Paano naman kaya yun, Diyos ko? Hindi na makatarungan yung ganun. Hindi ba sila nakukonsensya? Sa bagay nga naman, hindi naman sa yung nangyari kay Andal Ampatuan Sr., isa na yun sa pagbabayad ng utang. Dahil yung ginawa niya, na ipinapatay niya lahat doon yung mga mag-aano lang doon sa eleksyon, ay utang niya yan na dapat pagbayaran niya. So, ilang years na nangyari yung Ampatuan Massacre. So, ngayon, yun, nagbayad na siya ng utang niya. Pero hindi pa sapat. Kinakailangan yung mga, excuse me, yung mga anak niya na isa rin sa mga utak doon sa pangyayaring yun. Kailangan magbayad din sila. Pati yung mga taong mga pinag-uutusan nila na patayin yung mga taong walang kasalanan. Kinakailangan magbayad din sila. Dahil iyan ay utang nila na dapat pagbayaran. Kung yan si Senior, Andal Ampatuan Senior, ay nagbayad na, magbabayad pa rin mga anak niya, pati mga kamag-anak nila, o mga kakilala at kaibigan, na pumatay doon na siyang nagbaril doon sa mga taong walang mga kasalanan. Tama lang yun na mangyari sa kanya. Sa bagay, matagal din na panahon, ininda niya ang karamdaman niya bago siya nagbayad ng kanyang utang. Ganun lang naman Hindi naman maganda yung ganun yung mga nagkamamatay nga doon hindi nga nabigyan ng hustisya Ganun din yung mga media na mga pinatay wala na makasalanan, mag-ano lang ng report. Nabigyan ba ng hustisya? Wala Walang hustisya na nangyari. Hindi rin naman tinulungan ng ating Pangulo na maanuhan ng hustisya. Hindi sapat yung hustisya na nakulong lang ang mga iyan. Kinakailangan yung hustisya na katumbas doon sa ginawa nila. Dahil mahirap din yung hindi sapat doon sa ginawa nila sa mga taong walang kasalanan. Kaya napakahirap ng ganun. Ngayon, unti-unti sila magbabayad. Dahil ang Panginoon hindi natutulog. Alam niya kung ano ang mga naging kasalanan ng mga Ampatuan. Masyado silang maano sa mga pagpatay na wala namang mga kasalanan. Sila, kumbaga wala na silang puso, wala na silang kaluluwa na magkaroon ng awa dun sa mga namatay. So, ngayon, dahil sa ginawa nila, noon halakhak nila na malulutong at matutunog. Ngayon, magkakaroon din ng halakhak na malulutong at matutunog yung kamag-anak dun sa mga nagkamatay. Lalong-lalo na ang magulang, ang mga anak dun sa mga nagkamatay na mga media at yung mga ibang sibilyan na nagkamatay doon na wala namang kasalanan. Kaya, medyo kaginhawa na rin ng maluwag-luwag ng konti yung mga kamag-anak sa mga nagkamamatayan ng Ampatuan Massacre. Hindi maganda yung basta ganun-ganun lang, hindi maano ng hustisya. Dapat nga talaga bago namatay si Andal Ampatuan Sr. Na bigyan muna yan ng talagang
kuhan sa kanya, kaparusahan kung anong parusa mayroon. Dahil doon sa ginawa niya, anong sabi ni Attorney Jimenez, na iyon ang attorney ng mga nagkamamatay, dapat nga raw nabigyan ng ano muna yan, kaparusahan bago siya namatay. Tama lang. Dahil gano'n naman talaga. Kaya napakaano na ngayon yung balita na nangyayari. Araw-araw may masamang balita. Kahapon naman, or kanina ata yun maaga pa na, mayroon naman na hulog doon sa flyover nung yung USB, yung SUV na na kotse na nahulog doon Kaya nagkaroon pa ng banggaan diyan daw sa may EDSA. Nagkaroon ng banggaan, hindi ko naman nakita. So, hindi ko alam kung ang pagkakasabi nga pala, bago dumating ng Aurora, bago dumating ng Cubao, mayroon nagbanggaan, bus at saka jeep ata yun. Kaya, sadyang napakaano na ng kuwan ngayon, yung natin, yung sinasabi na, yung sa halip na magkaroon ng katahimikan ng bansa natin, lalo tuloy nagiging magulo. Sadyang napakagulo yung natin, yung bansa. Dahil tulad niya mag-i-eleksyon, basta ang pagkakalam ko dyan, bukas makalawa or sa susunod na taon ay maraming mamamatay. Dahil dyan sa eleksyon, laban-laban, away-away. Ganon din si Binay, talagang iniipit nila. Pero, idinimanda ata ni Binay sila, sila Trillanes, si Cayetano, at saka yung isa pa na nagdidiin sa kanya, ginagawan siya ng kung ano-anong mga kasalanan na hindi naman, wala namang ginawa siyang ganun. Ngayon, kanina ko lang nalaman yung ganong sistema, ganong istorya, na yung mga pinaparatang na iba, yung ibang paratang kay Binay, ay hindi naman pala totoo. Talagang gawa-gawa lang nitong mga senador na mga nakukuriring ng mga utak. Ganun din yung ex-mayor na si Mariano ata yun Mercado. Si Mercado na nagkaroon ng kuriring din sa utak. Nagkaroon din ng kuriring sa ulo para lang ng mga paratang kay Binay. So iyon malalaman na raw lahat yan doon sa isinagawang demanda ni Binay dyan sa mga taong nagdidiin sa kanya. Paano hindi ganun? Kasi pinapabango nila yung kanilang pagkatao at si Binay ang masama dahil mag-i-eleksyon. Iyon ang medyo bueno. Ako'y pansamantala magpapaalam at hanggang sa muli sa susunod na Monday, na Lunes, sa ganitong ring oras, alas 2 hanggang alas 3. Ang inyo pong lingkod, Newly Teves, Mabalos. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. It don't matter how rich with money you are, or if you drive around in a big fancy car. If you're the lord of the manor or the belle of the ball, if you haven't your health, sure you've nothing at all.
is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. You can have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Your health is your wealth.